Ayun mga tol, inalis ko na yung inakay dito, nilipat ko rito sa cage ng lovebird. Tapos inalis ko yung lovebirds, nilipat ko naman dito sa baba mga tol. Nandito na sila sa kulungan ng kakatil. Tapos yung mga tol, kaya nagkaroon ako ng bakanting cage kasi yung healerman ko mga tol, yung healerman ko nakakatil, ay na Indian ringneck, nilipat ko dito last week. So hindi ko alam mga tol, ang Indian ringneck pala pagka nangingitlog sila, masyado silang territorial. So ang nangyari, pinatay nung female yung isang lalaki ko, yung healerman na Indian ringneck. Imposible kasi na mga tol na daga yung pumatay doon kasi takot yung daga rito sa Indian ringneck eh. So nagtanong ako dun sa pinanggalingan nitong mga Indian ringneck na to. Ang Indian ringneck daw pagka nangingitlog matapang masyado. So sa tingin ko pinatay na itong female yung lalaki. Sayang, doon ako nagkamali mga tol, kasi siyempre wala pa akong experience sa Indian ringneck. Ito kasing lalaki mga tol, ginugulpi niya yung babae. So ang ginawa ko, inalis ko yung lalaki, nilipat ko dun sa baba. Tapos yung dilaw dito sa baba, dinala ko rito, nilipat ko rito. Ang nangyari, pinatay naman. Ayun, nag-aaway sila kung napapansin, kung nakita nyo sa camera. Inaaway ng lalaki yung babae, kaya yung itlog niyan sigurado hindi fertile mga tol. Kaya yun, medyo talagang malungkot na malungkot ako ngayong week na to. Kasi isipin nyo, isa sa pinakamahal na Indian ringneck ko namatay. So ito na lang mga tol yung natitira kong isa sa mahal na Indian ringneck. Kasi ito, Harley Quinn to mga tol. Harley Quinn na Indian ringneck to. Tapos meron pa akong isang healer man dito, puti. Ayan, nagmamolt sila mga tol eh. Nagmamolt yun sa dulo, yung kulay puti na yan. Spotted dyan. Ayun yung kapatid ng healer man na dilaw. So ikikip ko na lang yan, baka sakali maglabas ng dilaw. Palagay ko babae yan mga tol eh. Ito babae rin to, isang to. Nagmamolt din. Ayun na nga, tumutubo na nga yung pakpak niya. Sa tagal ilang taon mga tol na wala siyang balahibo kasi ginugulpi rin ng lalaki na kulay dilaw. Akala ko mag-work mga tol. Nagkamali ako, doon ako nagkamali. Ngayon lesson learned sa akin. Sa susunod hindi ko nagagawin talaga. Na pagka mayroon akong nangingitlog na Indian ringneck eh, hindi ko sasamahan ng ibang Indian ringneck kasi magpapatayan mga tol. Sa ang nangyari eh, mas baby yung mas bata yung kulay dilaw, ng 2 years old lang yun eh. Ito 4 years old na itong mga to eh. Eh talo yung bata syempre. Yun talaga. Doon ako nagkamali mga tol, kasalanan ko yung nangyari. Ang ganda pa naman ng Indian, ang ingay nun, talagang pakala mo nagsasalita yung Indian ringneck na yun. Kung ano-ano yung mga tunog na ginagaya niya. Well, ayun, lesson learned mga tol. At ayun, so hindi ko alam kung ano yung mga susunod na mangyayari sa mga ibon ko. Hanggat wala ako dito mga tol, hindi ko ito mapupukusan talaga. Ito naman mga tol, dahil kakaawat lang ng mga sisiw na ito, may mga itlog na ito mga tol. Papakita ko sa ito. Ayan. Ito naglilingling ito. Tapang rin itong female na ito mga tol. Ayan, nata nyo. Ayan, 4 na yung itlog. Nung nakaraan, 4 lang din yung itlog, 3 na pisa. Pero ngayon palagay ko mas marami itlog sa ngayon kasi siya eh, second time na to, second clutch mga tol. Ito yung mga anak ko. Namatay nga lang yung isa kasi hindi napapakain, pero ang gaganda ng kulay nila, ang gaganda ng balahibo, kaya good yan mga tol. Yun nga lang, puro babae. Sa tingin ko babae ito mga tol kasi yung ilong nila puting-puti. Ito nga pala yung mga lovebirds ko na hindi ko alam kung ibebenta ko or ibibreed ko. Pero kung may ibebenta ako dito, ibebenta ko yung kulay puti. Mga kulay puti saka gray mga tol. Ang natitira ko lang dyan yung green, yung dilaw, yung ulo. Tapos itong cobalt blue. Hindi ko alam, hindi ako sanay sa mga lovebirds mga tol kung anong balahibo, kung anong mutation ng mga yan eh. Siyempre, moron kakatil kasi talaga ako dati pa, kakatil saka parakit ako mga tol. Ayun yung mga napaparami ko. Pinches, wala rin ako experience yan. Dati 14 years old ako, bata pa ako nun, napaanak ko. Pero madalas talaga namamatay, mahirap mag-breed ng pinches mga tol. Moron kakatil tayo, kita nyo naman, ang dami kong kakatil. Yung kano karami yan. Naibenta ko pa yung iba. Siguro before mga nasa 60 na yung kakatil ko mga tol, napaanak ko lang. Kasi ito nga yung yung team ko nakakatil, si Chico. Palagi kong pinapakita sa inyo.
sa inyong kapatid niya. So, yun lang mga tol ang ating update. Siya nga pala mga tol, baka susunod hindi na ito yung content ko kasi medyo laylo-laylo muna tayo sa pagko-content ng aviary. Mga tol, wala tayong nagkakaroon tayo ng views. Walang income mga tol, walang pumapasok na income. Siyempre kailangan natin ng income, siyempre kailangan income para sa pagkain nila. Although may trabaho ako, siyempre, pero mas maganda yung may income rin para ay baka nakakapag-provide ako sa kanila. Kasi yung trabaho ko, more on para sa para sa pamilya ko. So ayun mga tol, sana sa mga susunod kong video, kahit hindi na about sa aviary, supportahan niyo pa rin mga tol. Anyway, ito, i-content ko pa rin naman siguro weekends, no? Tuwing andito ako pag weekends mga tol dito sa aviary ko. No, mga Sabado at Linggo yan, i-content ko yan para ma-update kayo kung ano nangyari sa aviary ko. Ayun. Maraming salamat mga tol sa lahat ng sumusuporta. Medyo malungkot lang talaga ako kasi siyempre nawalan ako ng ibon. Kung parakit lang yan, medyo kayang-kaya. Kumbaga, okay lang kasi mura lang yung parakit pero hindi pa rin kasi yung buhay yan mahal yung mga ibon ko. Nga lang, sa kasawiang palad, nawalan ako ng isang Indian ringneck. For the first time na napatay ng kapwa Indian ringneck. Kasi dati kasi raccoon tumitira sa mga ibon ko nung nasa labas pa yung mga Indian ringneck. So yun lang mga tol. Maraming salamat sa panonood. At yun, till next time. At ingat mga tol.